think she suspects na buhay pa ang anak nila ni Carl. Paano niyang nalaman na buhay pa ang anak niya? Do you have something to do with this? Ako, I didn't say a word. But you know, Giorgio, how it is. Ang puso ng isang ina, hindi mo mapipigilan. Si Adriana, hindi niya magulang. Si Carl at si Natalia. Kagabi po, nagpunta po ako ng hospital. Hindi ko naman po alam na magmamatch yung dugo namin ni Sir Carl. Alam mo ikaw, epal ka eh. Napaka-epal mo talaga. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang pupunta doon? Hindi ba? Imposibleng wala kang nalalaman tungkol sa nawawalang anak ni Carl. Kung kaibigan ang turing mo sa kanya, mas lalong masakit yun. Dahil umiibig siya sa'yo. Kaya kung pinaglalaruan mo siya, nananalo ka. Ano ho? Wala ho akong alam sa sinasabi niyo eh. Talaga? Sige, sabihin natin wala kang nalalaman. Pero oras nang may malaman ako at nagsisinungaling ka sa akin, sasabihin ko kay Adriana na ampon lang siya. Sabihin ko na lang na pumunta siya dito para malaman niya kung sino ang totoong mga magulang niya. Ano po, sandali. Huwag niyo pong sabihin kay Adriana na ampun niyo lang ho siya. Tama po kayo. Hindi po anak ni Sir Carl si Adriana. Anak ko po siya. Anak mo si Adriana. So ano nangyari dun sa anak ni Carl? Nasaan yung anak ni Carl? Yung batang dinala ho ni Oscar. Ano? Namatay ho eh. Oo, namatay ho yung bata eh. Hindi nga ho nag-isang taon yun eh. Namatay ho kaagad. Tapos hindi mo sinabi. Hindi sinabi ni Oscar sa amin. At binigay niyo pa yung anak ninyo. Gusto ko sanang dalawin si Sir Carl, kaya lang pinagbawalan ako ni Ma'am Adriana eh. Sa bagay, hindi ko rin naman siya masisisi kasi pabigla-bigla nga naman akong dumating doon. Tsaka siguro, marami ng pagkain doon sa loob ng kwarto niya, kaya di na kailangan dagdagan pa ng dalandan. Kasi, natakot ho kami. Kasi baka isipin ho ng mga tao, kinidnap ho namin yung bata pagkatapos niyaan naming mamatay. Nung mga panahon na ho yun, may matinding kalubhaan ho si Adriana eh. Kinailangan talaga ng operasyon na hindi namin matustusan eh. Kaya pinagastos mo muna kami. Oscar? As in dating driver ni Ma'am Claudia? Anong kinalaman naman niya sa anak mo? Siya nagmamaneho kay Mama nung maaksidente kami. Kung buhay talaga ang anak ko, isa siya sa mga nakakita dito. Asa na nga ba yung Mang Oscar na yun? Ano naman ang dahilan para hindi namin isuplong ang ginawa mong panloloko sa amin?
Magalang na ho, Mama. Pero, pag ginawa niyo ho yan, masisira lang lahat ng pinaghirapan natin. Ninyo. Wala naman ng problema di ba? Karoon ho kayo ng anak. Napagamot niyo yung anak namin. Tsaka, wala naman ho akong balak magreklamo At tsaka, humabol. Di, everybody happy. Hindi ho ba? Alam mo, naintindihan ko rin naman nararamdaman ni Ma'am Adriana Normal lang yun. Mahirap talaga mawalan ng isang ama. Kanina ka pa nakatingin sa mukha ko. May dumi ba? Wala. Namamangha kasi ako sa'yo. Hindi mo nakikita ng iba. Dahil sa palabas mong kaanyon. Dahil sa peklat mo. Ramdam na ramdam ko naman na maganda yung kalooban mo. Calvin, mauna na ako ha. Marami pa kasi akong gagawin bago pumunta ng klinik. Maiwan na muna kita. Kung pumayag ako sa palabas na gusto mo, sisiguraduhin mo lang na walang ibang makakaalam. Naiintindihan mo? Kung hindi, ang anak mo lang ang magiging kawawa. Chinek ko lahat ng employee files natin. Pero hindi ko makita yung file niya. Parang hindi siya nag-exist. Christy, tulungan mo ako. Tulungan mo kung hanapin natin si Mang Oscar. Baka isa siya sa mga susi para mahanap ko yung anak mo. Sige, huwag ka mag-alala. Hahanapin ko ang mga dating empleyado ng mama mo na kasabay na nagtrabaho dito ni Mang Oscar para naman makatulong sa atin. What's the meaning of this? Bakit hindi mo siya mabasa? Masyadong malitang mga letra? Malabo ng mga mata mo? How juvenile. Naiinggit ka lang kasi wala nang nagkakagusto sa'yo. Open your eyes. Look at me. Look how glamorous I am. Kaya pala iniwan ka ng asawa mo. At ikaw, hindi ka ba iniwan ng mga boylet mo? Ha? Pagkatapos kang hut-hutan? Actually, I pity you. Bakit ba kasi sa tinagal-tagal ng pag-aalaga nyo kay Adriana, ngayon nyo lang napagdesisyonan na ipatest siya kung talagang anak siya ni Carl? Di sana, nung pinaampun pa lang sa inyo, pinatest nyo na. Hindi naman ganun kadali mag-paternity test nung time na yon. At saka isa pa, galing kay Oscar yung bata. What are the odds na he has his own daughter that he's going to give away? You see, Paulina, the odds is, what I mean, wag na kasi tayo mag-i-English-Englishan. Hindi naman naka-unli yung English ko prepaid lang Ang ibig ko sabihin, ano ngayon ang balak mong gawin?
Eh, para kasing nag-alaga ka ng bata na wala namang kaugnayan kay Carl. Totoo ang sabi ng iba. Ang isang kasinungalingan ay madalas nanganganak ng sampupa. Oscar, kinailangan kong sabihin kay Paulina na patay na si Giselle. Dahil kung hindi, sigurado ako, may itsapwera ang anak natin. Hindi ko maaatin yun. Lalo pa ngayong sanay na sa marangyang pamumuhay ang anak natin. Tama si Miranda eh. Walang saysay kung isisiwalat ko ngayon. Nasa panganib si Carl. Kung may chance nga siyang makarecover, ayoko naman puro kasinungalingan ang gigising sa kanya. At saka paano kung paggising niya, wala na siyang amnesia? Ewan ko lang ha, pero itong si Miranda hindi dapat pinagkakatiwalaan dahil sa 10 sinabi niya, 11 doon kasinungalingan. Nagawa ka ngang lukuhin tungkol kay Adriana eh. Sino makapagsasabi na totoo siya nung sinasabi niyang patay na ang anak ni Carl? Kung magsalita ka, parang hindi ka gumasta ng limpak-limpak na salapi para lang magpaganda. Look who's talking. Di ba alam ng buong mundo na pinatangos mo yung ilong mo? Pinadagdagan mo yung mga cheeks mo? Pinalagyan mong butas yung chin mo? Pati ang iyong noo? Hindi ba pinahila mo yan? Puro salamat, Doc? Sa New York City naman. Eh ikaw, sa Shaw Boulevard. Right! Ikaw nga pala ang reyna ng pekeng ganda. Huwag kang mag-alala. Pagka nabawi ko na ang lahat ng kayamanan ng mga Herrera, pababagsakin kita. Malalaman natin kung sino ang tunay na maganda. Ako? Ako pababagsakin mo? Never. Lahat ng tao, kaya nilang magpaganda. Pero hindi lahat ng tao may karapatan maging katulad ko. Isang glamorosa. I'm very sorry, Naomi, pero hindi ka namin pwedeng operahan. Eh, akala ko, doktora, papagandahin niyo ako at gagawin 10 years younger. Kaya naman namin. It's just that my fellow surgeons and I are leaving for Thailand tomorrow. Eh, 1 week kami doon, kaya walang gagawa sa'yo. Huling balita ko kay Oscar, sumakabilang buhay na. Biktima siya ng isang shootout sa isang pasugalan. Kawawa nga eh. Napakabait na tao pa nun. Wala ho ba siyang naiwan na kamag-anak? Meron, ma'am. Kung hindi man ako nagkakamali, buhay pa ang asawa at anak niya. Miranda Evangelista ang pangalan ng asawa niya. My God, Natalia. Baka alam ng babaeng yan kung buhay man o hindi ang anak mo. Gusto mo ba talaga magpagawa ka agad? Eh, ito lang ang free time ko, doktora eh. Okay. Ganito. May sasabihin ako sa'yo, pero atin lang to. May suggestion lang ako, okay? Why don't you just go to Herrera Beauty Clinic? Sila na lang ang gumawa ng liposuction mo. Dinirefer mo talaga ako sa rival clinic nyo? Aling Pilar, kailangan ko ang tulong ninyo. Baka alam ng asawa ni Oscar kung nasan ang anak ko. Alam niyo ba kung saan sila nakatira? Naomi, it's not really a big deal. Honestly,
I care about you. I care about my patients. And gusto mo talagang gawin, hindi naman ako pwede. So, I think Natalia can do a very good job for you. Kaya lang huwag mo sasabihin na nag-antidepressants ka. Bakit, doktora? Delikado ba talaga yon? Well, hindi naman kami talaga nag-oopera sa mga nag-antidepressants. Medyo may side effects ng konti. Ano yung side effects? Nausea, headaches, feeling lethargic. Yun lang? Kayang-kaya ko yun. Well then, pumunta ka kay Natalia Herrera and let her make you look 10 years younger. Pero tandaan mo ang sinabi ko tungkol sa antidepressants, okay? Sige, salamat po, doktora. Naku, sayang. Gusto ko pa naman ikaw mag-opera sa akin. Salamat, I'll tell my secretary to give it to you tomorrow. Yeah. Lahat ng papeles. Yeah. First thing in the morning. All right. Okay. Thank you. Oh, Stefano. Is there something that you want to talk to me about? You're unbelievable. What's this again? Today's the death anniversary of my mom. And I'm sure you forgot. Dr. Marciano, everything seems to be normal. Based on his MRI, I don't see any clotting, no fracture, nothing that should be cause for serious concern. Good news, Doc. Pero bakit unconscious pa rin siya hanggang ngayon? Well, that is a good question. We will still need to run some more tests, but as I'm sure you're aware, his current state is quite common for patients who have suffered a major concussion. Hindi rin unusual na magbago ang perception niya sa mga bagay-bagay pagkagising niya. Ang ibig mo ba sabihin ang tungkol sa amnesia niya? Facelift? You don't need it. Lipo, tummy, thighs, arms. Are you sure? You're not big. You're tall, but you're not big at all. No, Doc, you don't understand. I'm a flight attendant at ayoko ma-fired ako sa trabaho ko, so I have to maintain my good looks and I cannot be losyang. So I hope you can help me. Pwede ka naman mag-diet. I need it soon. Okay. Nakasulat dito na it's your first major surgery. Yes, Doc. No hypertension issues, not allergic to any medication. Yes, I took the liberty of reading your husband's medical records. And if there is anything that we can be thankful for in this situation, it's that baka bumalik ang mga alaala niya. Marami ng kaso na ganyan ang nangyari. And I think that is something we should be hopeful for. And it says here, you're not taking any medication at the moment. No, not at all, Doc. Okay, mabuti na yung malinaw. Sige. As soon as ma-clear lahat ng test mo, schedule ko yung operation. Ikaw ba si Miranda Evangelista? Bakit ba napakarami naghahanap sa akin ngayon? Oo, ako nga. Yung dati naming amo, si Ma'am Natalia, ipinahanap ka. Doktora Natalia Herrera?
Ano naman ang kinalaman niya kay Oscar? Anong ginagawa mo rito? Si Doktora Natalia Herrera ba ang ina ng anak ng asawa mong si Carl?